Bakit ang ilang mga lalaki ay tila hindi natitinag sa gitna ng kaguluhan habang ang iba ay nadudurog sa pinakamaliit na panggigipit? Ang sagot ay isang kabalintunaan na iilan lamang ang nakakaunawa. Hindi ito dahil mas marami silang kontrol sa kanilang buhay. Ito ay dahil naiintindihan nila na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagkontrol ng mas kaunti, ngunit sa pagkontrol sa tamang bagay. Sa susunod na oras, bubuksan natin ang nag-iisang prinsipyo mula sa Stoic na si Epictetus na siyang susi sa emosyonal na katatagan at mental na kalinawan. Ito ay isang katotohanan na 99% ng mga tao ay nabubuhay at namamatay nang hindi ito natutuklasan. Sila ay alipin ng kanilang mga pangyayari, ngunit hindi ikaw. Kung narito ka, isa ka sa iilan na naghahanap ng mas malalim na kaalaman. Bago tayo magsimula, itanong mo sa iyong sarili, ano ang pinakamalaking bagay na pilit mong kinokontrol sa iyong buhay ngayon na nagdudulot sa iyo ng stress? Isulat ang iyong sagot sa mga komento. Simulan natin. Ang modernong lalaki ay nasa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Hindi mula sa isang nakikitang kaaway, kundi mula sa isang ideya. Ang ideya na dapat mong kontrolin ang lahat. Kontrolin ang iyong karera. Kontrolin ang iyong kita. Kontrolin kung paano ka tinitingnan ng iba. Kontrolin ang bawat resulta. Ang social media ay nagpapalala nito. Ipinapakita sa atin ang isang walang katapusang parada ng mga perpektong buhay na nagpaparamdam sa atin na tayo ay nagkukulang. Ang presyur na ito ay lumilikha ng isang estado ng patuloy na pagkabalisa at pagkabigo. Ito ay tulad ng pagtulak ng isang malaking bato paakyat ng bundok para lamang mapanood itong gumulong pabalik sa tuwing malapit ka na sa tuktok. Ito ang default na karanasan ng karamihan sa mga lalaki. Isang pakiramdam ng pagiging biktima ng mga pangyayari. Isang patuloy na pakikibaka laban sa agos. Nararamdaman mo ang pagod, ang pagkaubos. Ito ang emosyonal na bilangguan na nilikha ng maling pag-unawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging makapangyarihan. Ngayon, sisirain natin ang mga pader ng bilangguang iyan. Block 1, ang dakilang ilusyon. Simulan natin sa isang malupit na katotohanan. Isang katotohanan na 99% ng mga tao ay hindi kailanman maiintindihan at lalong hindi matatanggap. Ang dahilan kung bakit ka nababalisa, bigo, at nahihirapan ay hindi dahil sa kulang ka sa kontrol. Ito ay dahil sa sobra kang naghahangad ng kontrol sa mga maling bagay. Ito ang dakilang ilusyon ng modernong tao. Iniisip natin na ang kapangyarihan ay nasa pagmamanipula ng mundo sa ating paligid, ang ating karera, ang ating relasyon, ang opinyon ng iba. Pinipilit nating yumuko ang realidad sa ating kagustuhan at sa bawat pagkakataon na hindi ito sumunod, nararamdaman natin ang kirot ng pagkatalo. Ito ay isang laro na sadyang hindi mo maipapanalo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagkontrol sa labas, kundi sa lubos na pagmaster sa loob? Ito ang pundasyon ng pag-iisip na naghihiwalay sa mga batang lalaki sa mga tunay na lalaki. Ito ang simula ng iyong pagbabago. Block 2, ang pinagmulan ng ating pagkagumon sa kontrol. Bakit tayo ganito? Bakit tayo desperadong gustong kontrolin ang lahat? Ang sagot ay nakabaon sa ating ebolusyon. Para sa ating mga ninuno, ang kontrol ay katumbas ng kaligtasan. Ang pagkontrol sa apoy, pagkontrol sa teritoryo, pagkontrol sa supply ng pagkain, ito ang mga bagay na nagpapanatili sa kanilang buhay. Ang instinct na ito
ay nakatatak pa rin sa ating DNA, ngunit ang mundo ay nagbago. Hindi na tayo nakikipaglaban sa mga mababangis na hayop para mabuhay. Ang ating mga laban ngayon ay mas komplikado. Mga deadline sa trabaho, mga argumento sa relasyon, mga pagbabago sa merkado. Ang problema ay ginagamit pa rin natin ang sinaunang software ng kontrolin ang lahat para mabuhay sa isang modernong mundo kung saan karamihan sa mga bagay ay wala sa ating direktang kontrol. Ang resulta, isang patuloy na estado ng fight or flight na nagdudulot ng talamak na stress at pagkabalisa. Kinikilala mo ba ito? Ang pakiramdam na palagi kang dapat alerto, palaging handa na mag-react. Yan ang iyong sinaunang utak na sumisigaw sa isang mundo na hindi na nito maintindihan. Block 3. Ang tunay na halaga ng maling pagkontrol. Ano ang kabayaran ng pamumuhay sa ilalim ng ilusyon ng kontrol? Ito ay higit pa sa stress. Binabayaran mo ito ng iyong kapayapaan ng isip. Binabayaran mo ito ng iyong enerhiya. Bawat minuto na ginugugol mo sa pag-aalala tungkol sa isang bagay na hindi mo makontrol, tulad ng trapiko, ng panahon, o kung ano ang iniisip ng iyong boss tungkol sa iyo, ay isang minutong ninakaw mula sa mga bagay na maaari mong pagbutihin. Isipin mo ito bilang isang budget ng enerhiya. Mayroon ka lamang 100% bawat araw. Ang karaniwang tao ay gumagastos ng 80% ng kanyang enerhiya sa mga bagay na nasa labas ng kanyang kontrol. Ang natitirang 20% ay para sa kanyang trabaho, pamilya at kalusugan. Hindi nakapagtataka kung bakit pagod at walang gana ang karamihan. Ang isang stoic sa kabilang banda ay binabaligtad ito. Itinutuon niya ang halos lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang sariling mga aksyon, pag-iisip at pagpapasya. Ang pagbabagong ito lamang ay revolusyonaryo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang bangka na tinatangay ng alon at pagiging kapitan ng iyong sariling barko. Block 4. Ang lalaki sa trapiko. Isang modernong parabola. Gusto mo ng isang malinaw na halimbawa? Tingnan ng isang lalaking galit na galit sa trapiko. Sumisigaw, bumubusina, nagmumura. Ano ang sinusubukan niyang kontrolin? Ang daloy ng libu-libong sasakyan, ang mga desisyon ng daan-daang ibang mga driver, ang timing ng mga traffic light. Lahat ng ito ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Ang kanyang galit ay nagmumula sa agwat sa pagitan ng kanyang pagnanais, mabilis na umusad ang trapiko, at ng realidad, mabagal ang trapiko. Ang kanyang pagkabigo ay isang direktang resulta ng kanyang pagtatangkang kontrolin ang hindi makontrol. Ngayon, isipin ang isang stoic sa parehong sitwasyon. Kinikilala niya na ang trapiko ay isang panlabas na kaganapan. Hindi ito mabuti o masama. Ito lang ay kung ano ito. Sa halip na magalit, ano ang kanyang kinokontrol? Ang kanyang reaksyon. Maaari niyang gamitin ang oras na ito para makinig sa isang audiobook, tumawag sa isang kaibigan, o simpleng magsanay ng mapayapang pag-iisip. Ang sitwasyon ay pareho. Ang panloob na karanasan ay magkaibang magkaiba. Sino sa kanila ang mas malakas? Sino ang mas malaya? Block 5. Ang susi ni Epictetus, ang dichotomy of control. Dito na pumapasok ang henyo ni Epictetus. Siya ay isang alipin na naging isa sa mga pinakatanyag na pilosopo. Mas naiintindihan niya ang kalayaan kaysa sa mga emperador. Ang kanyang pinakamakapangyarihang turo ay simple ngunit malalim, ang dichotomy of control. Sinabi niya na sa buhay, mayroong dalawang uri ng mga bagay. Ang mga bagay na nasa ilalim ng ating kontrol at ang mga bagay na wala sa ilalim ng ating kontrol. Yun lang.
Ang buong sining ng pamumuhay ng maayos, ayon sa kanya, ay ang malaman ang pagkakaiba sa dalawang ito at kumilos ng naaayon. Ang mga bagay na wala sa ating kontrol ay kinabibilangan ng ating katawan, ating reputasyon, ating kayamanan, ang mga aksyon ng iba, at halos lahat ng bagay sa labas ng ating sariling isipan. Ang mga bagay na nasa ating kontrol, ang ating mga opinyon, ating mga hangarin, ating mga pag-iwas, at sa isang salita, ang ating sariling mga paghatol at desisyon. Ito ang buong teritoryo ng iyong kaharian. Dito ka soberano. Block 6. Ito ay hindi tungkol sa pagiging pasibo. May isang karaniwang maling akala tungkol dito. Iniisip ng mga tao na ang pagtanggap na hindi mo kontrolado ang mga panlabas na bagay ay nangangahulugan ng pagiging pasibo o pagsuko. Kung hindi ko kontrolado ang resulta, bakit pa ako susubok? Ito ay isang pag-unawa na pangbata. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa estratehikong pagtutuon ng pansin. Hindi mo kontrolado kung mananalo ka sa laro, ngunit kontrolado mo kung gaano ka kahusay mag-eensayo. Hindi mo kontrolado kung makukuha mo ang promosyon, ngunit kontrolado mo ang kalidad ng iyong trabaho at ang iyong profesionalismo. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka ng isang tao, ngunit kontrolado mo kung gaano ka kamahal-mahal bilang isang tao. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ito ay ang paglilipat ng iyong focus mula sa resulta, panlabas, patungo sa iyong pagsisikap at karakter, panloob. Ito ang pinagmumula ng hindi matinag na kumpiyansa sa sarili. Ang iyong halaga ay hindi nakatali sa mga bagay na maaaring kunin mula sa iyo. Black Pito. Ang unang haligi ng panloob na kontrol, ang iyong mga paghatol. Suriin natin ang mas malalim ang kaharian na iyong pinamumunuan. Ang unang at pinakamahalagang bagay na iyong kinokontrol ay ang iyong mga paghatol or opinyon. Sinabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nakakagambala sa atin, kundi ang ating paghatol tungkol sa mga bagay. Ito ay isang napakalakas na ideya. Ang isang kaganapan sa sarili nito ay neutral. Ang pag-ulan ay hindi masama. Ang trapiko ay hindi nakakainis. Ang isang kritisismo ay hindi nakakasakit. Ito ay mga neutral na data. Ang nagbibigay sa kanila ng emosyonal na kulay ay ang ating paghatol. Kapag sinabi mong, ang ulan ay masama dahil sinisira nito ang aking mga plano, ikaw ang lumikha ng iyong sariling pagdurusa. Ang isang stoic ay natututong maglagay ng puwang sa pagitan ng kaganapan at ng kanyang paghatol. Nakikita niya ang ulan at sinasabing, umuulan. Tapos, ang pagmaster sa sining na ito ay ang pagmaster sa iyong emosyonal na mundo. Ikaw ang nagpapasya kung ano ang kahulugan ng mga bagay. Block 8. Praktikal na pagsasanay. Ang sining ng paghinto. Paano mo ito gagawin sa praktika? Magsanay sa sining ng paghinto. Sa susunod na makaramdam ka ng isang malakas na negatibong emosyon, galit, pagkabigo, pagkabalisa, huminto ka. Huwag kang mag-react kaagad. Sa espasyong iyon, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang nangyari ngayon lang? Ihiwalay mo ang obektibong kaganapan. Halimbawa, pinutol ako ng isang kotse sa trapiko. Iyan ang katotohanan. Pagkatapos, tanungin mo, ano ang paghatol na idinagdag ko dito? Maaaring ito ay, hindi niya ako ginalang. Ang mga driver ay walang konsiderasyon. Ito ay nakakagalit. Nakikita mo? Ang emosyon ay hindi nagmula sa pagputol ng kotse, kundi sa kwentong idinagdag mo. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kwentong ito bilang isang paghatol na iyong pinili,
binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihang baguhin ito. Maaari mong piliing isipin, marahil ay nagmamadali siya para sa isang emergency, o mas mabuti pa, isang kotse ang lumipat ng linya. Yun lang. Ito ay isang mental na disiplina na nangangailangan ng pagsasanay, tulad ng pag-ehersisyo sa gym. Block siyam, ang ikalawang haligi, ang iyong mga impulso, pagnanais at pag-iwas. Ang susunod na bahagi ng iyong kaharian ay ang iyong mga impulso, kung ano ang iyong hinahangad, desire, at kung ano ang iyong iniiwasan, aversion. Karamihan sa mga tao ay naglalagay ng kanilang mga pagnanais sa mga bagay na wala sa kanilang kontrol. Gusto kong maging mayaman. Gusto kong magustuhan ako ng lahat. Gusto kong magkaroon ng perpektong kalusugan. At inilalagay nila ang kanilang pag-iwas sa mga bagay na wala rin sa kanilang kontrol. Ayokong magkasakit. Ayokong mabigo. Ayokong mapintasan. Ang resulta, palagi silang bigo kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, at palagi silang nababalisa sa takot na mangyari ang ayaw nila. Ito ay isang recipe para sa pagdurusa. Ang isang stoic, sa kabilang banda, ay nagbabago ng direksyon ng kanyang mga impulso. Hinahangad niya lamang ang mga bagay na nasa kanyang kontrol, ang maging isang mabuting tao, ang kumilos ng may integridad, ang gumawa ng matalinong mga desisyon, at iniiwasan lamang niya ang mga bagay na nasa kanyang kontrol, ang pagiging duwag, ang pagkilos ng hindi makatarungan, ang paggawa ng mga hangal na paghatol. Ang kanyang kaligayahan ay ganap na nakasalalay sa kanyang sarili. Block 10. Ang metapora ng mamamana. Isipin ang isang dalubhasang mamamana. Ano ang nasa ilalim ng kanyang kontrol? Ang pagpili ng pinakamahusay na pana at palaso. Ang pag-aalaga sa kanyang kagamitan. Ang libu-libong oras ng pagsasanay upang maperpekto ang kanyang postura, paghinga at pag-release. Ang pagpili ng tamang sandali para bitawan ang palaso. Lahat ng ito ay nasa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling umalis ang palaso sa pana, ano ang mangyayari? Wala na ito sa kanyang kontrol. Ang isang biglaang ihip ng hangin, isang pagkilos ng target, isang di nakikitang depekto sa palaso. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa resulta. Kung ang mamamana ay nakatuon lamang sa pagtama sa target, ang resulta, siya ay mabubuhay sa patuloy na pagkabalisa at pagkabigo. Ngunit kung ang stoic na mamamana ay nakatuon sa paggawa ng pinakamahusay na pagtira na posible, ang proseso, nakakamit niya ang kapayapaan ng isip anuman ang mangyari. Ang kanyang tagumpay ay nasa kalidad ng kanyang aksyon, hindi sa resulta. Ganito dapat mamuhay ang isang lalaki. Block 11. Pagbuo ng iyong panloob na kuta. Ang pagsasama-sama ng mga prinsipyong ito, pagkontrol sa iyong mga paghatol at impulso, ay katulad ng pagbuo ng isang panloob na kuta o inner citadel, isang terminong ginamit ni Marcus Aurelius. Ito ay isang lugar sa iyong isipan na hindi maaaring pasukin ng panlabas na kaguluhan. Maaaring bumagyo sa labas, maaaring may digmaan, maaaring gumuho ang ekonomiya, ngunit sa loob ng iyong kuta, ikaw ay ligtas at payapa. Ang mga pader ng kutang ito ay gawa sa iyong mga prinsipyo at iyong disiplina. Ang karamihan sa mga tao ay walang ganitong kuta. Ang kanilang panloob na estado ay direktang salamin ng kanilang panlabas na kalagayan. Kung maganda ang panahon, masaya sila. Kung umuulan, malungkot sila. Sila ay mga dahon na tinatangay ng hangin. Ang isang lalaking may panloob na kuta ay ang bato na hinahampas ng alon, ngunit nananatiling matatag.
Ang pagbuo nito ay ang pinakamahalagang gawain sa iyong buhay. Ito ang pundasyon ng tunay na lakas. Block 12. Ang kapangyarihan ng pananaw. Ang isang sitwasyon ay walang likas na kahulugan. Ito ay ang lente ng iyong pananaw na nagbibigay dito ng kulay. Isipin ang pagkawala ng trabaho. Para sa isang tao, ito ay isang sakuna, isang patunay ng kanyang kabiguan. Ang kanyang paghatol ay ito ay masama. Para sa ibang tao, ito ay isang oportunidad, isang pagkakataon upang magsimula ng sariling negosyo, matuto ng bagong kasanayan, o maghanap ng trabaho na mas naaayon sa kanyang mga halaga. Ang kanyang paghatol ay ito ay isang pagkakataon. Ang kaganapan ay pareho, pagkawala ng trabaho. Ngunit ang karanasan ay ganap na magkaiba at ito ay batay lamang sa pananaw. Ang Stoic ay aktibong nagsasanay sa paghahanap ng oportunidad sa bawat hadlang. Ito ang tinatawag ni Marcus Aurelius na pagsasanay sa pag-ikot ng balakid. Anumang bagay na humaharang sa daan ay nagiging daan. Ang bato sa iyong landas ay hindi isang hadlang. Ito ay isang baitang. Block 13. Ang metapora ng apoy. Inihalin tulad ni Marcus Aurelius ang isang rasyonal na isipan sa isang apoy. Ang isang nagliliyab na apoy, isinulat niya, ay ginagawang apoy at liwanag ang lahat ng bagay na inihahagis dito. Isipin mo ito. Ang isang maliit na apoy ay maaaring patayin ng ilang patak ng tubig. Ngunit ang isang malaking apoy, itapon mo dito ang isang piraso ng kahoy at lalo itong lalakas. Itapon mo ang mga dahon, basura, kahit na mga basang troso. Lahat ay magiging panggatong. Ganito dapat ang iyong isipan. Kapag may dumating na hamon, isang insulto, isang kabiguan, huwag hayaang patayin nito ang iyong espiritu. Sa halip, gamitin mo ito bilang panggatong. Gamitin ang kritisismo para maging mas mahusay. Gamitin ang kabiguan bilang isang aral. Gamitin ang kahirapan para maging mas matatag. Ang isang malakas na isipan ay hindi iniiwasan ang mga negatibong karanasan. Binabago nito ang mga ito ng jadi kapangyarihan. Ang iyong trabaho ay ang panatilihing nagliliyab ang apoy na iyon. Block 14. Ang panloob na scorecard kumpara sa panlabas na scorecard. Ang lipunan ay nagtuturo sa atin na sukatin ang ating sarili gamit ang isang panlabas na scorecard. Gaano karami ang iyong pera? Ano ang iyong posisyon sa trabaho? Gaano kalaki ang iyong bahay? Gaano ka ka-popular? Ang problema sa scorecard na ito ay ang lahat ng mga sukatan ay nasa labas ng iyong kontrol. Ang iyong halaga ay nakasalalay sa opinyon ng iba at sa swerte. Ito ay isang garantisadong paraan upang maging malungkot at hindi panatag. Ang Stoic, sa kabilang banda, ay gumagamit ng isang panloob na scorecard. Ang mga tanong dito ay iba. Nagpakita ba ako ng tapang ngayon? Kumilos ba ako ng may integridad? Ginamit ko ba ang aking rason sa abot ng aking makakaya? Naging mabuti ba akong tao? Ang mga ito ay nasa ilalim ng iyong ganap na kontrol. Maaari kang maging isang ganap na tagumpay sa panloob na scorecard kahit na ikaw ay isang kabiguan sa mata ng mundo. At yon ang tanging tagumpay na mahalaga. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na hindi maibibigay ng anumang halaga ng pera o katanyagan. Block 15. Ang sining ng pagtanggap, amor fati. Mayroong isang mas mataas na antas sa pagsasanay na ito, isang konsepto na niyakap ng mga Stoic at pinangalanan ni Nietzsche na amor fati, isang pag-ibig sa kapalaran. Hindi ito basta pagtanggap sa kung ano ang mangyayari. Ito ay ang pag-ibig dito. Ito ay ang pagtingin sa bawat kaganapan sa iyong buhay, mabuti man o masama, masakit o masaya, at pagsasabing, gusto ko ito ng eksakto
kung paano ito nangyari. Bakit? Dahil ito ang nagdala sa iyo sa kung sino ka ngayon. Ito ay ang pag-unawa na ang universo ay isang magkakaugnay na kabuuan at ang bawat bahagi ay kinakailangan. Ang paghahangad na sana ay iba ang nangyari ay kasing walang katuturan ng paghahangad na sana ay parisukat ang isang bilog. Ang amor fati ay ang pinakahuling pagpapahayag ng paglaya mula sa pagdurusa. Hindi ka na nakikipaglaban sa realidad, nakikipagsayaw ka na dito. Ito ay isang estado ng pag-iisip na nakakamit lamang ng iilan, ngunit ito ang ultimong layunin. Hindi lamang tiisin ang iyong buhay, kundi mahalin ito ng walang kondisyon. Block 16. Ang seksyon 2, ang sining ng kawalang interes. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na wala sa ating kontrol. Kung hindi natin dapat itali ang ating kaligayahan sa mga ito, paano natin dapat ituring ang mga ito? Ang sagot ng Stoic ay may kawalang interes or indifference. Ngunit ang salitang ito ay kadalasang hindi naiintindihan. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat mag-alaga ng anuman. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang maging isang malamig at walang emosyon na robot. Iyan ay isang karikatura. Ang stoic na kawalang interes ay mas tumpak na isinasalin bilang hindi paggawa ng pagkakaiba sa konteksto ng iyong kaligayahan or birtud. Nangangahulugan ito na ang mga panlabas na bagay tulad ng kalusugan, kayamanan at reputasyon ay hindi mabuti o masama sa kanilang sarili. Ang tanging tunay na mabuti ay ang birtud, karunungan, hustisya, tapang, pagpipigil. Ang tanging tunay na masama ay ang bisyo. Lahat ng iba pa ay walang interes. Block 17. Ang preferred at dispreferred indifference. Upang gawing mas practical ito, hinati ng mga Stoic ang mga indifference sa dalawang kategorya, preferred at dispreferred. Siyempre, mas gusto mo, prefer, ang kalusugan kaysa sa sakit. Mas gusto mo ang kayamanan kaysa sa kahirapan. Mas gusto mo ang pagkakaroon ng mga kaibigan kaysa sa pag-iisa. Ito ay natural at makatwiran. Ang mga ito ay preferred indifference. Sa kabilang banda, mas iniiwasan mo, disprefer, ang sakit, kahirapan, at kamatayan. Ito ay dispreferred indifference. Ang susi ay ito. Kahit na mas gusto mo ang isang bagay, ang iyong kaligayahan at kapayapaan ng isip ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon nito. Maaari kang maging isang ganap na masaya at birtuosong tao kahit na ikaw ay may sakit o mahirap, at maaari kang maging isang miserable at masamang tao kahit na ikaw ay malusog at mayaman. Ang halaga ay hindi na sa bagay mismo, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. Block 18. Halimbawa, ang stoic at ang pera. Paano ito gumagana sa totoong buhay? Isipin ang pera. Ang karaniwang tao ay naniniwala na ang pera ay mabuti. Ginagawa niya itong sentro ng kanyang buhay. Ang kanyang kaligayahan ay tumataas at bumababa kasama ng kanyang bank account. Kapag siya ay kumikita, siya ay masaya. Kapag siya ay nalulugi, siya ay miserable. Siya ay alipin ng pera. Ang isang stoic sa kabilang banda ay nakikita ang pera bilang isang preferred indifferent. Mas gusto niya itong magkaroon kaysa wala dahil ito ay isang kasangkapan na maaaring magamit para sa mabuti, para sa pagtulong sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad. Ngunit hindi niya kailanman ipagkakamali ang kasangkapan sa layunin. Ang kanyang layunin ay mamuhay ng may birtud. Kung siya ay mayaman, gagamitin niya ito ng may karunungan. Kung siya ay mahirap, haharapin niya ito ng may katatagan. Ang kanyang panloob na kapayapaan ay hindi apektado. Ito ang tunay na kalayaan sa pananalapi.
Block 11. Halimbawa, ang stoic at ang reputasyon. Ang reputasyon ay isa pa sa mga malalaking bagay na kinahuhumalingan ng mga tao. Gusto nating magustuhan tayo, hangaan at igalang. Ginugugol natin ang napakaraming enerhiya sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba. Ngunit ang iyong reputasyon ay ganap na wala sa iyong kontrol. Ito ay umiiral sa isipan ng ibang tao. Maaari kang maging pinakamabuting tao sa mundo at mayroon pa ring mga taong ayaw sa iyo o hindi ka maiintindihan. Itinuturing ng Stoic ang reputasyon bilang isang preferred indifferent. Oo naman, mas maganda kung iginagalang ka ng mga tao, ngunit ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagmumula dito. Nagmumula ito sa kanyang kaalaman na siya ay kumikilos ng may integridad. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang karakter kaysa sa kanyang reputasyon. Dahil ang karakter ay kung sino ka talaga, habang ang reputasyon ay kung ano lang ang iniisip ng iba. Ang isang tunay na lalaki ay nabubuhay para sa una, hindi sa huli. Block 20. Ang pagsasanay ng negatibong biswalisasyon, premeditatio malorum. Paano mo sasanayin ang iyong isipan na maging walang interes sa mga panlabas na bagay? Isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan ng Stoic ay ang premeditatio malorum o ang pagninilay-nilay sa mga kasamaan. Ito ay ang pagsasanay ng regular na pag-iisip sa mga bagay na maaaring magkamali. Isipin ang pagkawala ng iyong trabaho. Isipin ang pagkasira ng iyong mga ari-arian. Isipin ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging negatibo. Ito ay tungkol sa dalawang bagay. Una, pinaghahanda ka nito sa emosyonal na paraan para sa kahirapan. Kung naisip mo na ito, hindi ito gaanong nakakagulat kapag nangyari. Ikalawa, at mas mahalaga, pinapataas nito ang iyong pasasalamat sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Kapag regular mong iniisip ang pagkawala ng iyong kalusugan, mas pinapahalagahan mo ang bawat araw na ikaw ay malakas. Kapag iniisip mo ang pagkawala ng iyong mga mahal sa buhay, mas pinapahalagahan mo ang bawat sandali kasama sila. Ito ay isang panlunas sa pagiging kampante. Block 21. Ang reserve clause or pagtatabi ng kondisyon. Isa pang praktikal na kasangkapan ay ang paggamit ng reserve clause. Sa tuwing nagpaplano ka ng isang bagay na may panlabas na resulta, idagdag mo sa iyong isipan ang pariralang kung walang hadlang or kung papalarin. Halimbawa, pupunta ako sa gym mamaya kung walang hadlang. Susubukan kong makuha ang kontratang ito kung papalarin. Ano ang ginagawa nito? Kinikilala nito mula sa simula na ang huling resulta ay wala sa iyong ganap na kontrol. Itinutuon nito ang iyong isipan sa iyong pagsisikap, hindi sa resulta. Kung hindi ka nakapunta sa gym dahil sa isang emergency, hindi ka mabibigo dahil kinilala mo na ang posibilidad na iyon. Ang iyong layunin ay hindi ang pumunta sa gym, kundi ang subukang pumunta sa gym. Ito ay isang maliit na pagbabago sa wika na may malaking epekto sa iyong kapayapaan ng isip. Block 22. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-aalala at pag-aalaga. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-iisip na kung hindi ka nag-aalala tungkol sa isang bagay, ibig sabihin ay wala kang pakialam. Ito ay mali. Ang isang stoic na ama ay nagmamahal at nag-aalaga sa kanyang anak ng higit pa sa anuman. Ngunit hindi siya nag-aalala sa paraan na nauunawaan ng karamihan. Ang pag-aalala ay isang hindi produktibong estado ng pagkabalisa tungkol sa mga posibleng negatibong resulta na wala sa iyong kontrol. Ang pag-aalaga, sa kabilang banda, ay ang paggawa ng lahat ng nasa iyong kapangyarihan upang matiyak
ang kapakanan ng isang tao. Ang stoic na ama ay titiyakin na ang kanyang anak ay may pagkain, tirahan, at edukasyon. Tuturuan niya ito ng mabuting asal. Gagawin niya ang lahat ng nasa kanyang kontrol. Ngunit hindi siya mag-aalala tungkol sa posibilidad na ang kanyang anak ay maaaring magkasakit o masaktan sa isang aksidente dahil iyon ay wala sa kanyang kontrol. Ang pag-aalala ay kahinaan, ang pag-aalaga ay aksyon. Block 23. Ang mundo ay hindi nagmamalasakit sa iyong mga kagustuhan. Ito ay isang matigas na aral, ngunit isang kinakailangan. Ang universo ay walang malasakit sa iyong mga personal na pagnanais. Ang ekonomiya ay hindi magbabago dahil gusto mong yumaman. Ang panahon ay hindi titigil sa pag-ulan dahil may plano ka sa labas. Ang ibang mga tao ay hindi magbabago ng kanilang pag-uugali dahil gusto mo. Ang pag-aakala na dapat yumuko ang mundo sa iyong mga kagustuhan ay ang pinagmula ng lahat ng pagkabigo. Ito ay isang pag-iisip na parang bata. Ang pagtanda sa emosyonal na paraan ay ang pagtanggap sa katotohanan ito. Hindi ka ang sentro ng universo. Ikaw ay isang maliit na bahagi ng isang napakalaking sistema. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagbabago ng sistema, kundi sa pag-navigate dito ng may karunungan at birtud. Ang pagpapakumbaba na ito ay hindi kahinaan. Ito ang pundasyon ng hindi matinag na lakas. Block 24. Ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ano ang kalayaan? Karamihan sa mga tao ay iniisip na ito ay ang kakayahang gawin ang anumang gusto mo, kailan mo man gusto. Ngunit isipin mo ito, kung ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang magandang kotse, ikaw ba ay malaya? Hindi, ikaw ay alipin ng kotse na iyon. Kung ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa pag-aproba ng ibang tao, ikaw ba ay malaya? Hindi, ikaw ay alipin ng kanilang opinyon. Ang tunay na kalayaan, ayon sa mga Stoic, ay panloob. Ito ay ang estado kung saan ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa anumang bagay sa labas ng iyong sarili. Ito ay ang pag-unawa na maaari kang maging kontento at payapa anuman ang iyong mga pangyayari. Si Epictetus, ang alipin, ay mas malaya kaysa sa kanyang amo dahil ang kanyang isipan ay sa kanya. Walang sino man ang makakakuha niyon mula sa kanya. Ito ang kalayaan na dapat mong hangarin. Block 25. Seksyon 3, ang Stoic sa aksyon. Ngayon na naiintindihan na natin ang teorya, paano natin ito isa sa buhay? Magsimula tayo sa mga relasyon. Ito ay isang lugar kung saan ang ating pagnanais na kontrolin ay pinakamalakas. Sinusubukan nating kontrolin ang nararamdaman ng ating partner, ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga mood, at ito ang nagiging sanhi ng hindi mabilang na mga argumento at sakit ng puso. Ang katotohanan ng Stoic ay hindi mo kontrolado ang ibang tao. Tapos, hindi mo makokontrol kung mahal ka pa rin nila bukas. Hindi mo makokontrol kung sila ay magkakamali. Ang tanging bagay na iyong kinokontrol ay ang iyong sariling mga aksyon sa loob ng relasyon. Kinokontrol mo ang iyong katapatan. Kinokontrol mo ang iyong kabaitan. Kinokontrol mo kung gaano ka kahusay na tagapakinig. Ituon mo ang iyong enerhiya dito. Maging ang pinakamahusay na partner na maaari kang maging at pagkatapos ay tanggapin ang resulta anuman ito. Ito ang landas tungo sa isang mas matatag at mature na relasyon. Block 26. Paano harapin ang pagkabigo sa pag-ibig? Walang masasakit pa, marahil, kaysa sa pagkabigo sa pag-ibig. Ito ay kung saan ang ating kakayahang maging stoic ay tunay na nasusubok. Kapag iniwan ka ng isang tao, ang natural na reaksyon ay galit,
pagtanggi, at paghahanap ng masisisi. Sinusubukan nating ayusin ito. Pilitin ng tao na bumalik. Isang desperadong pagtatangka na kontrolin ang kanilang mga damdamin. Ang diskarte ng Stoic ay iba. Una, kinikilala niya na ang desisyon ng ibang tao ay wala sa kanyang kontrol. Pangalawa, sa halip na mag-focus sa bakit ayaw na niya sa akin, nag-focus siya sa ano ang nasa ilalim ng aking kontrol ngayon. Ang kanyang kontrol ay nasa kung paano niya haharapin ang sakit. Pipiliin ba niyang maging miserable at sisihin ang mundo? O pipiliin niyang tanggapin ang sitwasyon ng may dignidad, matuto mula dito, at magpatuloy sa kanyang buhay? Ang sakit ay hindi maiiwasan, ngunit ang pagdurusa ay isang pagpili. Ang isang stoic ay pinipiling huwag magdusa. Block 27. Ang stoic sa trabaho at karera. Ang lugar ng trabaho ay isa pang larangan ng digmaan para sa kontrol. Gusto nating kontrolin ang ating promosyon, ang mga proyekto na ibinibigay sa atin, ang opinyon ng ating boss, ang pag-uugali ng ating mga kasamahan. Ang paghahangad na ito ay humahantong sa stress, inggit, at office politics. Ano ang gagawin ng isang stoic na profesional? Muli, ilalapat niya ang dichotomy of control. Hindi niya kontrolado kung sino ang makakakuha ng promosyon. Ngunit kontrolado niya ang kalidad ng kanyang trabaho. Hindi niya kontrolado kung ang kanyang ideya ay tatanggapin. Ngunit kontrolado niya kung gaano kahusay niya itong ipipresenta. Hindi niya kontrolado ang tsismis ng mga kasamahan. Ngunit kontrolado niya ang kanyang sariling integridad at pag-iwas sa tsismis. Ang kanyang layunin ay hindi ang maging matagumpay sa mata ng iba, kundi ang maging isang mahusay na propesyonal ayon sa kanyang sariling mga pamantayan. At kadalasan, ang ganitong uri ng pagtuon ay humahantong sa panlabas na tagumpay bilang isang resulta, hindi bilang isang layunin. Block 28. Pagharap sa isang mahirap na boss o kasamahan, lahat tayo ay nakaranas na nito. Isang boss na hindi makatwiran o isang kasamahan na laging naninira. Ang karaniwang reaksyon ay magreklamo, magalit, at hayaang masira nito ang iyong araw. Ito ay pagbibigay ng iyong kapangyarihan sa ibang tao. Hayaan mong ulitin ko iyan. Kapag hinahayaan mong sirain ng isang tao ang iyong kapayapaan ng isip, binibigyan mo sila ng kontrol sa iyo. Ang diskarte ng Stoic ay ang makita ang taong ito hindi bilang isang problema, kundi bilang isang pagkakataon para magsanay. Isang pagkakataon para magsanay ng pasensya. Isang pagkakataon para magsanay ng mahusay na komunikasyon. Isang pagkakataon para magsanay na huwag hayaang maapektuhan ng mga panlabas na bagay ang iyong panloob na estado. Hindi mo mababago ang kanilang pag-uugali, ngunit maaari mong baguhin ang iyong reaksyon. Maaari mong piliing manatiling kalmado, propesyonal, at nakatuon sa iyong trabaho. Sa paggawa nito, hindi ka lang nakakaligtas sa sitwasyon. Lumalakas ka dahil dito. Block 29. Ang stoic at ang mga insulto. Paano ka dapat mag-react kapag may nang insulto sa iyo? Ang ating ego ay kaagad na gustong gumanti. Gusto nating patunayan na mali sila. Ngunit sabi ni Epictetus, tandaan na hindi ang taong nang iinsulto o nananakit ang nakakasakit sa iyo, kundi ang iyong paghatol na sila ay nakakasakit. Ang insulto ay mga salita lamang na lumalabas sa bibig ng isang tao. Isang panlabas na kaganapan. Nagiging masakit lamang ito kapag tinanggap mo ito at sumang-ayon dito. Ang stoic ay may dalawang posibleng tugon. Una, tanungin ang sarili, may katotohanan ba sa sinabi niya? Kung oo, dapat kang magpasalamat sa kanya. Binigyan ka niya ng libreng feedback para sa pagpapabuti. Kung hindi,
Bakit ka magagalit sa isang taong mali? Ito ay tulad ng paggalit sa isang tao dahil sinabi niyang 2 at 2 ay 5. Ang kanilang kamangmangan ay problema nila, hindi sa iyo. Ang pinakamataas na anyo ng paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng taong nang api sa iyo. Block 30, ang kapangyarihan ng pagwawalang bahala sa mga insulto. Si Cato, isang Romanong Stoic na politiko, ay kilala sa kanyang kakayahang balewalain ang mga insulto. Minsan, sa isang pampublikong paliguan, isang tao ang hindi sinasadyang natamaan siya. Nang humingi ito ng tawad, sinabi ni Cato, "Hindi ko naaalala na tinamaan ako." Sa ibang pagkakataon, isang kalaban sa politika ang dumura sa kanya. Habang ang iba ay nagulat, simpleng pinunasan ni Cato ang kanyang mukha at sinabing, "Sasabihin ko sa sino man na mali sila kapag sinabi nilang wala kang bibig." Ano ang ipinapakita nito? Isang lalaki na ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay napakatatag na hindi ito maaaring galawin ng mga salita o aksyon ng iba. Ang kanyang kapayapaan ay nagmumula sa loob, kaya walang sino man sa labas ang makakakuha nito. Ito ang antas ng lakas na dapat nating hangarin. Ang iyong katahimikan ay mas malakas na tugon kaysa sa anumang galit na salita. Block 31, ang stoic at ang pagkabalisa sa hinaharap. Marami sa ating pagdurusa ay nagmumula sa pag-aalala tungkol sa hinaharap. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Paano kung hindi maging maayos ang mga bagay? Nabubuhay tayo sa mga senaryo na hindi pa nangyayari at malamang na hindi mangyayari. Ang Stoicism ay nag-aalok ng isang malakas na panlunas dito, ang dichotomy of control. Tanungin ang iyong sarili, ang bagay ba na ikinababahala ko ay nasa ilalim ng aking kontrol? Kung hindi, ang pag-aalala ay walang silbi. Ito ay tulad ng pag-aalala kung sisikat ba ang araw bukas. Kung oo, kung mayroon kang kontrol sa ilang aspeto nito, kung gayon ang pag-aalala ay walang silbi rin. Sa halip, gamitin ang iyong enerhiya para kumilos. Kung nag-aalala ka tungkol sa isang presentasyon, huwag mag-alala, maghanda. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong kalusugan, huwag mag-alala, kumain ng tama at mag-ehersisyo. Palitan ng pagkabalisa ng aksyon. Ito ang paraan ng Stoic. Block 32, ang pilosopiya ng huling sandali. Upang labanan ang pagkabalisa, isinagawa ng mga Stoic ang isang ehersisyo sa pag-iisip. Isipin na bawat araw ay iyong huli. Hindi ito para maging malungkot, kundi para magbigay ng kalinawan at pagkaapurahan. Kung ito na ang iyong huling araw, mag-aaksaya ka ba ng oras sa pag-scroll sa social media? Mag-aalala ka ba sa maliliit na bagay? Makikipagtalo ka ba sa iyong mga mahal sa buhay dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan? Malamang na hindi. Itutuon mo ang iyong pansin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang iyong mga relasyon, ang iyong mga kontribusyon, ang iyong karakter. Ang pag-alala sa iyong mortalidad ay isang malakas na filter. Tinutulungan ka nitong ihiwalay ang mahalaga mula sa hindi mahalaga. Mamuhay bawat araw na parang ito ang iyong obra maestra. Dahil maaaring ito na nga. Block 33, ang Stoic at ang pagsisisi sa nakaraan. Kung ang pagkabalisa ay ang pag-abuso sa imahinasyon tungkol sa hinaharap, ang pagsisisi ay ang pag-abuso sa memorya tungkol sa nakaraan. Maraming lalaki ang nabubuhay bilang bilanggo ng kanilang mga nakaraang pagkakamali. Sana ay hindi ko ginawa iyon. Kung sana ay pinili ko ang ibang landas. Ang nakaraan ay ang pinakahuling bagay na wala sa iyong kontrol. Hindi mo na ito mababago. Ang paggugol ng oras sa pagsisisi
ay tulad ng pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang ibang tao. Ano ang diskarte ng Stoic? Matuto mula sa nakaraan, ngunit huwag mamuhay dito. Gamitin ang iyong mga pagkakamali bilang data. Ano ang itinuro sa iyo nito? Paano ka nito gagawing mas mahusay na tao ngayon? Ang tanging halaga ng nakaraan ay ang mga aral nito para sa kasalukuyan. Kapag nakuha mo na ang aral, bitawan mo na ang kwento. Ang iyong kapangyarihan ay laging nasa kasalukuyang sandali. Dito ka lamang maaaring kumilos. Block 34. Pagharap sa sakit at pisikal na paghihirap. Ang ating kalusugan ay isang preferred indifferent. Ngunit darating ang panahon na lahat tayo ay makakaranas ng sakit o karamdaman. Paano ito haharapin ng isang stoic? Hindi niya itatanggi ang sakit. Kinikilala niya ito. Ngunit gumagawa siya ng isang mahalagang pagkakaiba. Mayroong pisikal na sensasyon ng sakit at mayroong mental na pagdurusa na idinadagdag natin dito. Ang kwento na ito ay hindi makatarungan, hindi ko ito kaya. Bakit ako? Ang isang stoic ay nagsusumikap na maranasan lamang ang unang sakit nang walang idinadagdag na pangalawang sakit. Tinatanggap niya ang pisikal na sensasyon bilang isang katotohanan, ngunit hindi niya hinahayaang sirain nito ang kanyang panloob na kuta. Ang kanyang isipan ay nananatiling malaya. Sabi ni Epictetus, ang kapansanan ay isang hadlang sa katawan, ngunit hindi sa kalooban, maliban na lamang kung pipiliin nito. Ang iyong espiritu ay maaaring manatiling buo kahit na ang iyong katawan ay mahina. Block 35. Ang Stoic at ang kayamanan. Sa isang mundong nahuhumaling sa material na bagay, ang pananaw ng Stoic sa kayamanan ay radikal. Hindi ito masama. Isa itong kasangkapan. Ngunit hindi rin ito ang layunin. Ang paghahangad ng kayamanan para sa kayamanan lamang ay isang bitag na humahantong sa kasakiman, pagkabalisa at moral na kompromiso. Ang isang stoic ay maaaring maghangad na maging mayaman, ngunit ang kanyang motibasyon ay iba. Nais niyang maging mayaman upang magkaroon ng mas maraming mapagkukunan para sa pagsasagawa ng birtud, para suportahan ang kanyang pamilya, tulungan ang kanyang komunidad, at magkaroon ng kalayaan na ituloy ang kanyang mga interes. Bukod dito, regular niyang isinasagawa ang pagsasanay sa kahirapan. Minsan, sinasadya niyang mamuhay ng simple, kumain ng simpleng pagkain, matulog sa sahig, upang ipaalala sa kanyang sarili na hindi niya kailangan ng luho para maging masaya. Tinatanggal nito ang kanyang takot sa pagkawala ng pera. Siya ay malaya mula dito. Block 36. Ang apat na birtud ng Stoic bilang iyong gabay. Paano mo malalaman kung ano ang tamang gawin sa anumang sitwasyon? Ang mga Stoic ay may gabay, ang apat na pangunahing birtud. Ito ang iyong kompas. Una, karunungan, wisdom. Ang kakayahang makita ang mundo ng malinaw at gumawa ng tamang mga paghatol. Ito ay ang pag-alam kung ano ang mabuti, ano ang masama, at ano ang walang interes. Pangalawa, katarungan, justice. Ang pagkilos ng may kabutihan at patas sa iba. Ito ay ang pag-unawa na lahat tayo ay bahagi ng isang malaking komunidad. Ikatlo, tapang, courage. Hindi lamang pisikal na tapang, kundi moral na tapang. Ang kakayahang gawin ang tama kahit na ito ay mahirap o hindi popular. At ikaapat, pagpipigil, temperance. Ang pagsasanay ng disiplina sa sarili at pagmomoderate sa lahat ng bagay. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, tanungin ang iyong sarili, ang aksyon ba na ito ay matalino, makatarungan, matapang, at may pagpipigil? Kung oo, gawin mo ito. Block 37.
Ang Stoic ay hindi isang taong walang emosyon. Ulitin natin ito dahil ito ay napakahalaga. Ang layunin ng Stoicism ay hindi ang puksain ang mga emosyon. Iyan ay imposible at hindi ka nais-nais. Ang layunin ay ang puksain ang mga negatibo, mapanirang emosyon tulad ng galit, inggit at takot na nagmumula sa maling paghatol. At ang layunin ay ang linangin ang mga positibong emosyon tulad ng kagalakan, pasasalamat at isang pakiramdam ng kapayapaan na nagmumula sa pamumuhay ng may birtud. Ang isang stoic ay nakakaramdam ng lungkot kapag namatayan ng isang kaibigan, ngunit hindi siya nadadala ng kalungkutan sa punto na hindi na siya makakilos. Nakakaramdam siya ng kasiyahan sa isang magandang pagkain, ngunit ang kanyang kaligayahan ay hindi nakasalalay dito. Ang pagkakaiba ay ang relasyon sa emosyon. Hindi ka kontrolado ng iyong mga emosyon. Ikaw ang may kontrol sa kanila. Block 38. Ang konsepto ng simpateya. Lahat tayo ay magkakaugnay. Ang Stoicism ay hindi isang makasariling pilosopiya. Sa katunayan, ito ay lubos na nakatuon sa komunidad. Ang mga Stoic ay naniniwala sa konsepto ng simpateya, ang ideya na ang lahat ng bagay sa universo ay magkakaugnay. Tayo ay tulad ng mga individual na sanga sa iisang puno. Ang pinsala sa isa ay pinsala sa lahat. Isinulat ni Marcus Aurelius, kung ano ang hindi mabuti para sa pugad ay hindi rin mabuti para sa pukyutan. Ito ang batayan ng Stoic na birtud ng katarungan. Ang iyong layunin ay hindi lamang ang pagbutihin ang iyong sarili, kundi ang maglingkod din sa mas malaking kabutihan. Ang isang tunay na lalaki ay hindi lamang malakas para sa kanyang sarili. Siya ay isang haligi ng lakas para sa kanyang pamilya, kanyang komunidad, at sa mundo. Ang iyong panloob na lakas ay dapat magbunga ng panlabas na serbisyo. Block 39. Ang iyong umagang ritual, paghahanda para sa araw. Paano mo sisimulan ang iyong araw bilang isang stoic? Hindi sa pamamagitan ng pag-check ng iyong telepono. Magsimula sa pamamagitan ng paghahanda ng iyong isipan. Inirekomenda ni Marcus Aurelius na sabihin sa iyong sarili tuwing umaga, ngayon ay makakatagpo ako ng mga taong mapanghimasok, walang utang na loob, mayabang, hindi tapat, naiinggit, at hindi pala kaibigan. Sila ay ganito dahil hindi nila alam ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Hindi ito para maging negatibo. Ito ay para ihanda ang iyong sarili sa realidad at para paalalahanan ang iyong sarili na huwag itong personalin. Ito ay isang anyo ng premeditatio malorum para sa mga sosyal na pakikipag-ugnayan. Pagkatapos nito, paalalahanan mo ang iyong sarili kung ano ang nasa iyong kontrol, ang iyong mga aksyon at paghatol, at magpasya na kumilos ng may birtud sa buong araw, anuman ang mangyari. Block 40. Ang iyong gabing ritual, pagsusuri sa iyong sarili. Kung ang umaga ay para sa paghahanda, ang gabi ay para sa pagninilay. Bago matulog, ang mga stoic ay nagsasagawa ng isang pagsusuri sa kanilang araw. Tanungin ang iyong sarili ng tatlong tanong na ipinayo ni Epictetus. Una, ano ang nagawa kong mali? Ito ay hindi para sa paninisi sa sarili, kundi para sa pagkilala sa mga pagkakamali upang matuto mula sa mga ito. Pangalawa, ano ang nagawa kong tama? Ito ay para kilalanin ang iyong mga tagumpay sa pagsasabuhay ng birtud at para palakasin ang mga magagandang gawi. At pangatlo, anong tungkulin ang hindi ko nagampanan? Ito ay para paalalahanan ang iyong sarili ng iyong mga responsibilidad at kung saan ka maaaring maging mas mahusay bukas. Ang simpleng ritual na ito, kung gagawin ng tuloy-tuloy, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan
para sa pag-unlad ng sarili. Ikaw ay nagiging sarili mong coach at tagapayo. Block 41. Ang panganib ng intelektual na pagyayabang. Isang babala, ang pag-aaral ng Stoicism ay maaaring maging isang bitag. Maaari kang magsimulang makaramdam na mas magaling ka kaysa sa iba. Tingnan mo ang mga taong iyon, kontrolado ng kanilang mga emosyon. Hindi sila katulad ko, isang nag-aaral ng pilosopiya. Ito ay isang anyo ng ego na direktang salungat sa mga turo ng Stoic. Sinabi ni Seneca na kapag nagsimula kang mag-aral ng pilosopiya, dapat kang maging handa na pagtawanan. Ang tunay na tanda ng pag-unlad ay hindi ang kakayahang sumipi ng mga pilosopo, kundi ang pagbabago sa iyong pag-uugali. Maging mapagpakumbaba. Huwag mong ipangaral ang stoicism. Isabuhay mo ito. Hayaan mong makita ng mga tao ang pilosopiya sa iyong katahimikan, sa iyong katatagan, at sa iyong kabaitan. Ang iyong mga aksyon ang dapat na iyong argumento. Block 42. Ang Stoicism ay isang panghabambuhay na pagsasanay. Hindi ka nagiging isang Stoic sa isang gabi. Hindi ito isang destinasyon na iyong mararating. Ito ay isang panghabambuhay na pagsasanay. Magkakaroon ng mga araw na ikaw ay magagalit sa trapiko. Magkakaroon ng mga araw na hahayaan mong maapektuhan ka ng opinyon ng iba. Magkakamali ka. At iyon ay okay lang. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon at ang iyong patuloy na pagsisikap. Ito ay tulad ng pagpunta sa gym. Hindi ka nag-ehersisyo ng isang beses at umaasang maging malakas magpakailanman. Kailangan mong bumalik araw-araw. Ang bawat hamon, bawat pagkabigo ay isang pagkakataon upang sanayin ang iyong stoic na kalamnan. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, ngunit manatiling disiplinado sa iyong pagsasanay. Ang layunin ay pag-unlad, hindi perpeksyon. Block 43. Ang paradox ng kapangyarihan, pagsuko para magkaroon ng kontrol. Balikan natin ang ating sinimulan, ang kabalintunaan ng kapangyarihan. Ang tunay na kontrol ay hindi nagmumula sa pagpilit sa mundo na sumunod sa iyong kagustuhan. Nagmumula ito sa pagsuko. Pagsuko sa ideya na maaari mong kontrolin ang mga panlabas na bagay. Sa sandaling tunay mong tanggapin sa kaibuturan ng iyong pagkatao na hindi mo kontrolado ang resulta, isang kamanghamanghang bagay ang mangyayari. Ang lahat ng enerhiya na dati mong ginugugol sa pag-aalala, pagmamanipula at pagkabigo ay napapalaya. At maaari mo na ngayong ituon ang lahat ng enerhiyang iyon sa nag-iisang bagay na iyong pinamumunuan, ang iyong sariling isipan. Ito ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. Ito ay ang pagiging hindi magagapi, hindi dahil walang makakasakit sa iyo sa labas, kundi dahil walang makakasira sa iyong kapayapaan sa loob. Block 44. Ang tunay na sukatan ng isang lalaki. Sa huli, ano ang sukatan ng isang lalaki? Hindi ito ang laki ng kanyang bank account, ang bilang ng kanyang mga tagasunod, o ang taas ng kanyang posisyon. Ito ay ang laki ng mga bagay na hindi na nakakapagpagambala sa kanya. Ito ay ang kanyang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Ang kanyang kakayahang harapin ang kahirapan ng may dignidad. Ang kanyang kakayahang tratuhin ang iba ng may katarungan, kahit na sila ay hindi. Ang kanyang kakayahang kumilos ayon sa kanyang mga prinsipyo, kahit na walang nakatingin. Ito ang panloob na lakas na binubuo ng Stoicism. Ito ang uri ng lalaki na kailangan ng mundo ngayon. Hindi mga lalaking sumisigaw para sa kontrol, kundi mga lalaking nagpapakita ng kontrol sa kanilang sarili. Block 45. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pag-iwas sa buhay. Huwag isipin na ang landas na ito ay tungkol sa pag-upo sa isang sulok at pagninilay-nilay lamang.
Ang mga pinakadakilang Stoic ay mga taong lubos na sangkot sa mundo. Si Seneca ay isang tagapayo ng emperador at isa sa pinakamayamang tao sa Roma. Si Marcus Aurelius ay isang emperador na namuno sa isang malawak na imperyo at gumugol ng maraming taon sa mga kampanyang militar. Ang Stoicism ay isang pilosopiya para sa buhay, hindi para sa pagtakas mula dito. Nagbibigay ito sa iyo ng mga kasangkapan upang makisali sa mundo ng mas epektibo, ng may mas kaunting pagkabalisa at may mas malaking epekto. Ito ay tungkol sa pagiging isang mandirigma sa arena ng buhay, armado ng isang hindi matinag na isipan. Block 46. Ang pagpili ay laging nasa iyo. Sa bawat sandali ng iyong buhay, ikaw ay nahaharap sa isang pagpili. Hindi mo laging mapipili ang iyong mga pangyayari, ngunit palagi mong mapipili kung paano ka tutugon. Ito ang iyong ultimong kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan na walang sinuman ang makakakuha mula sa iyo. Ang isang panlabas na puwersa ay maaaring kunin ang iyong ari-arian, ang iyong kalusugan, maging ang iyong buhay. Ngunit hindi nila maaaring pilitin kang mag-isip sa isang partikular na paraan. Hindi ka nila maaaring pilitin na isuko ang iyong integridad. Ang iyong panloob na kuta ay sa iyo lamang. Ang pag-unawa at pagyakap sa katotohanan ito ay ang simula ng tunay na kalayaan. Block 47. Huwag maghintay ng krisis para magsanay. Maraming tao ang bumabaling lamang sa filosofiya kapag sila ay nasa gitna na ng isang krisis, isang hiwalayan, isang sakit, isang pagkawala ng trabaho. At bagamat maaari itong maging kapaki-pakinabang, ito ay tulad ng pag-aaral kung paano lumangoy habang ikaw ay nalulunod na. Ang mas matalinong diskarte ay ang magsanay sa mga panahon ng kapayapaan. Sanayin ang iyong isipan sa maliliit na pang-araw-araw na pagkabigo. Ang natapong kape, ang mabagal na internet, ang isang bastos na komento. Ang bawat isa sa mga ito ay isang pagkakataon upang palakasin ang iyong stoic na kalamnan. Kung magagawa mong manatiling kalmado sa maliliit na bagay, magiging mas handa ka kapag dumating ang mga malalaking bagyo. Buuin ang iyong kuta sa panahon ng kapayapaan upang mayroon kang masisilungan sa panahon ng digmaan. Block 48. Ang simpleng buhay ng isang stoic. Ang stoicism ba ay nangangahulugan ng isang buhay ng paghihigpit at kawalan ng kasiyahan? Hindi naman. Ngunit ito ay nagtuturo ng pagpapahalaga sa simpleng buhay. Ang paghahanap ng kagalakan hindi sa pagbili ng mas maraming bagay, kundi sa pagkakaroon ng mas kaunting mga pagnanais. Ang pag-unawa na ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi mga bagay. Isang paglubog ng araw, isang makabuluhang pag-uusap, isang tahimik na sandali ng pagninilay. Sa isang kulturang nagtutulak sa atin na palaging maghangad ng higit pa, ang pagpili sa kasapatan ay isang radikal na kilos. Ito ay ang pag-unawa na mayroon ka ng sapat para maging masaya. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa labas. Ito ay isang kasanayan na nililinang sa loob. Block 49. Ang epekto sa iba. Kapag sinimulan mong isabuhay ang mga prinsipyong ito, mapapansin mo ang isang pagbabago hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong katahimikan ay magiging nakakahawa. Ang iyong katatagan ay magbibigay ng lakas sa iba. Ang iyong kakayahang huwag mag-react ng may galit sa mga argumento ay gagawing mas mapayapa ang iyong mga relasyon. Ikaw ay magiging isang puwersa para sa katatagan at rason sa isang magulong mundo. Hindi mo na kailangang sabihin sa mga tao kung ano ang gagawin. Ang iyong halimbawa ay magiging sapat na. Ito ang tahimik na pamumuno ng isang stoic.
ang pagiging bato na sinasandalan ng iba sa panahon ng pangangailangan. Block 50. Ang Stoicism ay hindi isang quick fix. Kung naghahanap ka ng isang magic pill na mag-aalis ng lahat ng iyong mga problema, hindi ito iyon. Ang Stoicism ay hindi isang life hack. Ito ay isang pilosopiya ng buhay. Ito ay isang pangako sa isang panghabambuhay na proseso ng pagpapabuti ng sarili. Nangangailangan ito ng pagsisikap, disiplina, at katapatan sa sarili. Madali bang gawin? Hindi. Ito ba ay sulit? Oo, dahil ang gantimpala ay hindi isang bagay na panandalian. Ang gantimpala ay isang bagay na hindi mabibili ng pera at hindi mananakaw ng sinuman. Isang matatag na karakter, isang malinaw na isipan, at isang hindi matinag na kapayapaan ng kalooban. Ito ang tunay na kayamanan. Block 51. Ang pag-unawa sa logos, ang rasyonal na kaayusan ng universo. Ang mga Stoic ay may mas malalim na paniniwala na sumusuporta sa kanilang etika, ang paniniwala sa logos. Ito ang ideya na ang universo ay hindi isang random na kaguluhan, kundi isang maayos at rasyonal na sistema. Lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa isang dahilan, bilang bahagi ng isang malaking plano na maaaring hindi natin lubos na nauunawaan. Ang ating kakayahang mag-isip ay isang maliit na piraso ng universal na logos na ito. Ang pamumuhay alinsunod sa kalikasan, para sa mga Stoic, ay nangangahulugang pamumuhay alinsunod sa rason. Ang pagtanggap sa mga kaganapan bilang bahagi ng mas malaking kaayusan na ito ay nakakatulong na mabawasan ang personal na pagtutol at pagdurusa. Ito ay ang pagtitiwala na kahit na hindi mo gusto ang nangyayari, ito ay bahagi ng isang perpektong kabuuan. Block 52. Ang pagkilos ay ang susi. Maaari mong basahin ang lahat ng mga libro tungkol sa Stoicism. Maaari mong panoorin ang lahat ng mga video. Ngunit kung hindi mo isasagawa ang mga ideyang ito, ang lahat ay mananatiling teorya lamang. Ang pilosopiya ay hindi dapat isang akademikong ehersisyo. Ito ay dapat isang paraan ng pamumuhay. Sa bawat araw, maghanap ng isang maliit na paraan upang isabuhay ang isang prinsipyo ng Stoic. Kapag natigil ka sa trapiko, sanayin ng pasensya. Kapag may pumuna sa iyo, sanayin ng paghihiwalay ng paghatol. Kapag nakaramdam ka ng tukso na bumili ng isang bagay na hindi mo kailangan, sanayin ng pagpipigil. Ang maliliit at tuloy-tuloy na mga aksyon na ito ang siyang nagtatayo ng karakter sa paglipas ng panahon. Ang kaalaman ay walang silbi kung walang aksyon. Block 53. Ang kalaban ay ang ego. Ang pinakamalaking hadlang sa pagsasabuhay ng Stoicism ay ang iyong sariling ego. Ang ego ang nagsasabi sa iyo na dapat kang magalit kapag hindi ka ginalang. Ang ego ang nagsasabi sa iyo na kailangan mo ng pag-aproba ng iba. Ang ego ang bumubulong na ikaw ay mas magaling kaysa sa iba dahil alam mo ang mga bagay na ito. Ang pagsasanay ng Stoicism ay isang patuloy na pakikipaglaban sa ego. Ito ay ang pagsasanay sa pagpapakumbaba, sa pagkilala na hindi mo alam ang lahat, at sa paglalagay ng mga prinsipyo ng mas mataas kaysa sa iyong mga personal na damdamin. Ang isang tunay na Stoic ay hindi mo isang taong may malaking ego. Siya ay isang taong halos wala ng ego. Block 54. Memento Mori. Tandaan ang iyong kamatayan. Bumalik tayo sa isa sa mga pinakamakapangyarihang ideya ng Stoic, Memento Mori. Tandaan na ikaw ay mamamatay. Hindi ito para maging malungkot o matakot. Ito ay para magbigay ng kahulugan at halaga sa iyong buhay ngayon. Ang kaalaman na ang iyong oras ay limitado ay ang pinakamalakas na motibasyon upang huwag itong sayangin.
Tinutulungan ka nitong mag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga at iwanan ang mga walang kabuluhang bagay. Sabi ni Seneca, hindi sa maikli ang buhay natin, kundi sa sinasayang natin ang karamihan nito. Huwag mong sayangin ang sayo. Gamitin ang bawat araw bilang isang regalo. Mamuhay ng may layunin, integridad, at kamalayan na ang bawat sandali ay mahalaga. Block 55. Ang Stoicism bilang isang sistema ng operasyon. Isipin ang iyong isipan bilang isang computer. Karamihan sa mga tao ay tumatakbo sa isang default na operating system na puno ng mga bug, virus, at hindi kinakailangang mga programa. Ang sistemang ito ay madaling mag-crash at mabagal. Ang Stoicism ay tulad ng pag-install ng isang bago, malinis, at napakahusay na operating system. Tinutulungan ka nitong iproseso ang impormasyon ng mas mahusay, pamahalaan ang iyong mga mapagkukunan, enerhiya, oras, ng mas epektibo, at labanan ng mga virus ng negatibong emosyon. Ito ay isang balangkas para sa paggawa ng desisyon. Ito ay isang sistema para sa pamumuhay ng isang mabuti at makabuluhang buhay. Ang pag-aaral ng Stoicism ay ang pag-upgrade ng iyong sariling isipan. Block 56. Ang halimbawa ni Epictetus, ang lakas sa kabila ng pagkaalipin. Huwag nating kalimutan ang pinagmula ng aral na ito. Si Epictetus ay isang alipin. Sa pisikal, pag-aari siya ng ibang tao. Bawat araw, siya ay nahaharap sa posibilidad ng karahasan at kahihiyan. Ngunit natuklasan niya ang isang kalayaan na hindi makukuha ng kanyang amo, ang kalayaan ng kanyang isipan. Naiintindihan niya na kahit na kontrolado ng kanyang amo ang kanyang katawan, hindi nito makokontrol ang kanyang mga paghatol, ang kanyang kalooban o ang kanyang karakter. At dahil dito, siya ay mas malaya kaysa sa emperador. Kung ang isang alipin ay maaaring makahanap ng kapangyarihan at kapayapaan sa ganitong mga kalagayan sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang kanyang makokontrol, ano ang iyong dahilan, ang iyong mga problema, gaano man kalaki ang tila sa iyo, ay malamang na maliit kumpara sa kanyang mga hamon. Block 57. Ang huling pagsubok, pagharap sa kamatayan. Ang ultimong pagsubok sa isang stoic ay kung paano niya haharapin ang kanyang sariling kamatayan. Ito ang pinakahuling dispreferred indifferent. Natural na iwasan ito, ngunit ang isang stoic ay hindi natatakot dito. Bakit? Dahil ang kamatayan ay isang panlabas na kaganapan, wala sa kanyang kontrol. At dahil namuhay siya bawat araw ng may birtud at layunin, wala siyang pinagsisisihan. Haharapin niya ito ng may katahimikan at dignidad, tulad ng pagharap niya sa lahat ng iba pang mga hamon sa buhay. Ang layunin ay hindi ang mabuhay ng matagal, kundi ang mabuhay ng maayos. Ang kalidad ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa haba nito. Ang isang buhay na ginugol ng maayos ay sapat na. Block 58. Ang iyong unang hakbang ngayon. Marami tayong napag-usapan. Maaaring nakakabigla ang lahat ng impormasyong ito. Kaya't huwag subukang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Pumili ng isang bagay, isang ideya na pinakanagustuhan mo. Marahil, ito ay ang paghihiwalay ng iyong mga paghatol. Marahil ito ay ang pagsasanay ng negatibong biswalisasyon bago matulog. Marahil ito ay ang simpleng pagtatanong sa iyong sarili, nasa ilalim ba ito ng aking kontrol? Sa tuwing nakakaramdam ka ng stress, magsimula sa maliit, gawin itong isang gawi. Ang isang maliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay mas mahusay kaysa sa isang malaking pagbabago na iyong isinusuko pagkatapos ng isang linggo. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula sa isang solong, sinasadyang hakbang. Block 50.
ang paanyaya sa isang mas mahusay na buhay. Ang Stoicism ay higit pa sa isang hanay ng mga diskarte sa pag-iisip. Ito ay isang paanyaya na humakbang palayo sa reaktibo at puno ng pagkabalisa na buhay na ipinamumuhay ng karamihan. Isang paanyaya na yakapin ang isang buhay ng rason, birtud, at panloob na kapayapaan. Ito ay hindi para sa lahat. Nangangailangan ito ng trabaho. Nangangailangan ito ng katapatan. Ngunit para sa iilan na handang tanggapin ang hamon, ang mga gantimpala ay hindi masukat. Ito ay ang pagkakataong bumuo ng isang hindi matinag na karakter. Ang pagkakataong maging ang uri ng lalaki na iyong hinahangaan. Kalmado, may kontrol, at isang puwersa para sa kabutihan sa mundo. Ang paanyaya ay narito. Ang pagpili na tanggapin ito ay nasa iyo. Block, 6, ang buod ng isang aral. Kung mayroon lamang isang bagay na dapat mong tandaan mula sa lahat ng ito, hayaan itong maging ito. Ang pinagmulan ng halos lahat ng iyong pagdurusa ay nagmumula sa isang pangunahing pagkakamali, ang pagtatangkang kontrolin ang hindi mo makontrol. At ang pinagmula ng lahat ng iyong lakas at kapayapaan ay nagmumula sa pagmaster ng nag-iisang bagay na tunay na sa iyo, ang iyong sariling isipan, ang iyong mga paghatol, ang iyong mga desisyon, ang iyong karakter. Ito ang iyong kaharian. Ito ang iyong responsibilidad. Ang mundo sa labas ay magpapatuloy na maging magulo at hindi mahuhulaan. Ang mga tao ay magpapatuloy na biguin ka. Ang mga kaganapan ay hindi laging magiging pabor sa iyo. Ngunit sa loob ng iyong panloob na kuta, kung itatayo mo ito ng maayos, ikaw ay laging magiging ligtas. Ikaw ay laging magiging malaya. Ito ang aral ni Epictetus. Ito ang landas ng Stoic. Kaya narito na tayo. Ang lahat ng iyong pagkabalisa, lahat ng iyong pagkabigo, ay naguugat sa isang simpleng error sa pag-iisip. Ang pag-aakalang ang iyong trabaho ay kontrolin ng mundo. Ngunit hindi. Ang iyong tanging trabaho ay kontrolin ang iyong reaksyon sa mundo, ang iyong isipan. Yan ang tanging domain kung saan ikaw ang hari. Sa sandaling tunay mong maunawaan at isabuhay ito, hindi na magiging mas madali ang buhay, ngunit ikaw ang magiging mas malakas. Ang mga problema ay hindi mawawala, ngunit ang kanilang kapangyarihan na sirain ka ay mawawala. Ito ang ultimong kalayaan. Ito ang lakas na alam ng iilang lalaki. Ngayon, isa ka na sa kanila. Salamat sa panunood at sa paglalaan ng iyong oras para sa mahalagang kaalamang ito. Kung nakita mo itong makabuluhan, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, at pag-subscribe sa channel na ito para sa mas malalim na mga talakayan na tulad nito. Para sa ating huling pagninilay, iwan sa mga komento. Matapos mong marinig ito, ano ang isang panlabas na bagay na pipiliin mong bitawan ang pagkontrol simula ngayon?